Sa panahon ngayon, hindi na mahalaga ang mga materyal na bagay. Mas mahalaga na ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa'yo. Tunay na nakakaunawa sa nararamdaman mo. At tunay na nagmamahal sa'yo. Dahil ang kayamanan, madaling maubos. Subalit ang wagas at tunay na pagmamahal, maubos man ang yaman mo, mananatili ito sa puso mo. Kailangan kong ipagtapat kay ex ang lahat. Subalit nung umagang bumalik kami sa bahay ni Tito, wala na ang ex ko. Nakaalis na pala siya. Tito, asa na siya? Tanong ko kay Tito. Wala na siya. Bakit mo hinahanap? Namiss mo na ba? Wika ni Tito. Hindi naman. Pero bakit ang bilis niyang umalis, Tito? Wala ba siyang sinabi sa'yo? Tanong ko kay Tito. Sa totoo lang, Lester, hindi naman siya masyadong nagsasalita kanina bago siya umalis. Basta ang sabi niya, masaya na siya para sa'yo. Wika ni Tito. Marahil, naramdaman din talaga niya na wala na talaga ako nararamdaman para sa kanya. Pero okay na rin yung ganito. Sana maging masaya na siya sa panibagong kabanata ng buhay niya. Kaya naman, eto, nag-usap muna kami ni Leo sa labas ng bahay. Kasi naman, parang napakabilis ng mga pangyayari. Leo, sa palagay mo, okay lang kaya siya? Wika ko kay Leo. Sa palagay ko, okay lang siya. Kasi kung ipagpapatuloy niyo ang relasyon niyo, hindi na siya magiging masaya. Wika ni Leo. Tama ka, Leo. Hindi na talaga kami magiging masaya kasi may iba ng laman ng puso ko. Wika ko. Naman, ako ba yan? Wika ni Leo. Secret. Wika ko naman. Kaya ito, si Leo. Napakalandi eh. Ang harot-harot. Tila ba, bumalik na siya bigla sa dati. Napakaharot. Ay nako. Kaya eto, nasa labas lang kami. Nag-uusap sa mga plano namin sa buhay. At habang patuloy na lumilipas ang mga oras, aba, nagulat kami kay Gio. Parang kakagising lang niya. Tapos, bakit ganun ang itsura niya? Parang napalaban kasi naman kulay pula ang nguso niya, pati leeg. Kaya nilapitan namin siya agad. Sabi niya, wala lang daw yun. Parang lipstick yung nasa muka at leeg niya eh. Nako, sabi ni Gio, wala naman daw nangyari. Naniniwala naman ako sa kanya. Siguro pinagtripan lang siya ni ex. Ang kulit kasi ni Gio. Kaya ayun, naligo na agad si Gio. Uy, Leo. Siguro nagpa-makeup yang si Gio kagabi. Wika ako. Oo nga Baka nainip kaya nilagyan ng makeup si Gio. Hayaan mo na. Wika ni Leo. Ay nako, kaya naman, habang nasa bahay kami ni Tito, halos wala kaming ginagawa. Nakakainip talaga.
Tapos si Tito Roger, bigla na lang lumapit sa amin. Uy, kayong dalawa, landian kayo ng landian. Oh, pakilinis ng kwarto. Wika ni Tito. Tapos ibinigay niya sa amin ng isang susi. Nagkatinginan tuloy kami ni Leo. Kasi naman, mukhang susi ito ng kwartong nakakandado. Parang na-excite tuloy kami. Kasi napakatagal ko nang gustong makita kung ano ang nasa loob ng kwarto na yun. Tito, sigurado ka po ba? Tanong ko kay Tito. Ibibigay ko ba yun sa inyo kung di ako sigurado? Sige na, maglinis na kayo dun. Pero huwag kayong malikot dun ha. At baka masira ang mga gamit dun. Wika ni Tito. Sige po Tito. Wika ko. Kaya ito, nagmadali na kami ni Leo para makita ang nilalaman ng silid na yun. Grabe, siguro may kayamanan talaga sa kwartong yun. At eto na, bago ko buksan ng kandado, grabe talaga yung kaba ko. Nakakatakot na, nakakakaba kasi ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na to na malaman ang sagot sa lahat ng katanungan mula sa silid na to. Ipasok mo na ang susi ng kandado, Lester. Pinapatagal mo pa eh. Wika ni Leo. Oo na, saglit. Ito na, ipapasok ko na. Wika ko. Kaso, ang hirap ipasok. Medyo kinakalawang na. Ganun pala kapag di ginagamit. Kinakalawang. Ang hirap tuloy ipasok ng susi pero eto, sa kakasundot ko, sa wakas, nabuksan din ang kandado. Sa wakas, nabuksan na. Wika ni Leo. Pero nakakakaba. Ano kayo meron sa nakakandadong silid? Kaya naman eto, binuksan na agad namin ni Leo ang pinto. Dahan-dahan lang kami. Kaso, medyo inubo kami. Kasi naman, maalikabok. At nung masilip na namin na loob, napakadilim. Grabe, nakakatakot. Halos, wala kaming makita sa loob. Walang kahit anong liwanag ang pumapasok sa loob ng silid na yun. Nakakatakot talaga. Lester, parang kinikilabutan ako. Parang ayoko nang pumasok dyan. Wika ni Leo. Ano ka ba naman? Tanghaling tapat di matatakot ka. Wika ako. Kaya ito, hinawakan ko ang kamay ni Leo at sabay kaming pumasok sa napakadilim na silid. Kasi sa totoo lang, kinakabahan din ako. Walang ilaw, tapos kakaiba ang amoy sa loob. Parang nakakakilabot. Kaya eto, pagpasok namin, kapit na kapit talaga ako kay Leo. Hinanap ko agad kung nasaan ang buhayan ng ilaw. Nang bigla na lang magsara ang pintuan. Grabe yung takot ko. Kaya naman, tumakbo talaga ako sa may pinto at pinilit ko itong buksan. Iniwan ko na nga si Leo. Gusto ko na makalabas kaso yung pinto, bakit ayaw bumukas? Tapos may humawak sa binti ko at hinila yung paa ko. Napasigaw talaga ako. Parang mamamatay ako nang wala sa oras. May halimaw bang alaga si Tito? Baka ipapakain na kami sa halimaw kaya
pinapasok kami ni Tito sa silid na 'to. Katapusan ko na ata. Pero teka, bakit may natawa sa labas? Kaya naman pilit kong binuksan ang pinto. Hinila ko talaga tapos bumulagta sa harapan ko si Gio na nakahawak sa pinto mula sa labas. Tapos si Leo, ayun, tawa ng tawa. Nakaupo sa gilid. Lester, matatakotin ka pala. Wika ni Leo. Hindi na lang ako nagsalita. At si Gio, pigil na pigil ang pagtawa. Naku, nakakainis ang magkapatid na to. Parehong pareho eh. Kaya ito, lumabas muna ako sa kwarto na yun. Sinundan naman ako ni Leo. Galit ako sa kanya eh. Pero si Gio, aba, andun sa loob, nagpaiwan siya. Kaya eto, gumanti ako. Isinara ko yung pinto at ikinandado ko. Akala ata niya eh, hindi ako gaganti. Uy, Lester, grabe ka sa kapatid ko. Iiyak yan, bahala ka. Matatakotin pa naman yan. Wika ni Leo. At yun na nga, si Gio, nagwawala doon sa loob ng nakakatakot na kwarto. Nagsisisigaw na siya at halos masira na yung pinto sa lakas ng katok ni Gio mula sa loob. Natatawa tuloy ako pero di ko po nabubuksan. Mga 1 oras ko siyang ikukulong dun. Kainis kasi, tinakot nila ako. Akala ata nila di ako gaganti.